No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Kami tuloy-tuloy na sa inyong mga tahanan. Ang inyong lingkod, si Brother Bernard Factor Caniaveral, nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunang Once Upon a Saint! Yay! 2 dekada na patuloy sa pagkikwento ng mga tunay na buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! Kasama po natin ang mga mag-aral mula sa Unsuya Elementary School at ang mga mag-aral mula sa Nyugan Elementary School. At sila po ay ang mga kabataan ng parokya ng San Antonio de Padua. Yay! Na ating matatagpuan sa San Siangco Street. Alright! Maraming salamat sa pag-imbita sa amin na makapag-shooting dito sa inyong luma, maganda at talagang historic na simbahan. Yay! Pero tanungin po natin ang mga kabataan kung ano masasabi nila tungkol sa kanilang parokya. Si Ate Jana. Ate Jana, ano masasabi natin sa ating parokya? Na San Antonio de Padua ay dinarayo ng mga bata dahil sa Catechesis. catechesis, tsaka Rosario na aming natutunan. Alam niyo po ba, nais ko po sana pumunta dito tuwing linggo dahil sa napakagandang simbahan. Kahit maliit po ito, ay napakaganda po nito at maayos. Wow! Ang daming sinabi talaga. Marami. Uy, si Kuya, ano masasabi ni Kuya? Yes, Kuya. Alam niyo, Oh, ang microphone, Kuya, ang microphone. Alam niyo po bang na si Patron San Antonio de Padua ay kilala ring patron ng mga nawawala? Minsan nga po nawala po yung pencil ko tapos Oh. nag-pray lang po ako sa kanya tapos nahanap ko na po. Talaga? Opo. Ay, yung nanay mo, nawala din minsan. Hindi po. Uy, maraming salamat. At totoo po yan, Saint Antonio de Padua, patron saint ng mga nawawalang bagay at kung ano-ano pa. Si ate, ano sasabihin ni ate? Go ahead, ate. alam niyo po ba, ang San Antonio de Padua ay pinamumuhan ni Reverend Father Benedict John Cervantes. Oh. Kahit bago lang po siyang pare, madami na po siyang nagawa para sa San Antonio de Padua. Totoo yan, ha? Truly? Opo. Wow! Maraming salamat, ate, ha? Siguro magandang tanungin natin mismo si Father Cervantes, si Father Benedict John Cervantes sa mga sinabi ng mga bata. Palakpakan natin. Father John, how are you? Mabuti naman po, magandang araw sa inyong lahat. Oo, parang magkakasinlaki na tayo. Oo nga eh. Father John, the last time you were in Caloocan, and this time nandito ka na. Malabon. What a historic church you have. Opo, Yes. opo. San Antonio de Padua. Ilang taon na po itong pare? Ang, Itong simbahan. ang simbahan po ito ay magdiriwang ng kanyang ika-121 taon ngayong taon. 120. 21 years Wow. ngayon Uy. taon. Pero under construction po. Opo, under construction po, ginagawa po natin bilang paghahanda po sa fiesta sa June 13. June 13! Oy! Pag sinasabing June 13, hindi ba yung mga bata ng Fatima umattend ng kanilang Oo. feast day ni San Antonio Feast de na. Padua? Doon nalaman ng mga tao na, uy, meron pala silang kakausap na birhen sa Fatima. Oo nga, oo. 100 years na rin. 100 years na rin, oo. Nauna pa itong parokya mo na ito. Opo, ito po ay Wow. 1896 na Goodness naging gracious. bisita. Ito dating bisita ng San Bartolome ng Malabon Opo. at naging parokya noong 1989. Ito. Oo. Wow. At under construction. Under construction po. Ito po ba yung mga lumang poste pa ito noong araw? 100 Hindi na years po, ago? may iba po dyan ay nakapaloob po, iba po Oo. ay nawala na dahil Opo. nga po ay humihina na at kailangan makita ng bago. So siguro mamaya daanan natin para makita yung construction Opo, na yan, sige ano ho. po, ha? Kailangan nyo ng tulong pag may construction ng simbahan. Opo, at ang simbahan naman po ay nananawagan sa lahat para po sa mga gustong tumulong at maging bahagi ng makasaysayang simbahang ito ng Tunsuya. Ito po ba original o hindi na rin? Ay hindi na po, ito po ay original ito na. po original pero ito po hindi na ho. Late addition. Bago daw po kayong pare, sabi ng isang bata. Opo, ako po ay 2 buwan at Pala. 20
4 na araw pa lang. Ilang oras? Hindi ko alam. Pero ang dami nyo na pong magawa dito sa inyong parokya. Unti-unti po sa pagtutulungan ng ating pastoral council at ng mga tao nandito na may mga mabubuting loob ay napagtutulong-tulungan naman yung dapat gawin sa simbahan. Malaki ang gawain ng simbahan. Malaki Ano po? pero mabiyaya. Mabiyaya. Gusto ko yung palakpakan natin na mabiyaya. Father, baka gusto niyo pong anyayahan sila, lalo na't meron tayong mga gawain ngayong Year of the Parish. Ano nga po pala mga gawain? Ngayon taon po sa ating pong simbahang lokal, sa ating pong local church, ay pinagdidiwa natin ang taon ng parokya. Nakakatuwa ang ating mga kabataan ay nakikibahagi sa Year of the Parish. At ang ating parokya po ay patuloy ang kanyang mga proyekto, kanyang paglilingkod sa ating lahat. Nandiyan na po ang pagbubuo ng mga munting pamayanan o BEC at ang mga katisismo tulad nito na ating pinapahayag at ating pinakakalat ang salita ng Diyos. Very good. At ngayon din po ay malapit na mahal na araw. So sana po ay makapasyal kayo at makadalaw kayo dito sa aming mumunti pero makasaysayang simbahan ng San Antonio. Mula po sa Caloocan, Rotunda, ano po sasakyan ko patungo dito? Okay po, no? Kung kayo galing po Caloocan, pwede po kayo sumakay ng jeep o bus manggagaling sa EDSA. Papa po kayo ng Letre, meron po doon jeep o tricycle, pwede tumaan dito sa kanto ng Santiago. Mismo. At alam naman nila ito. Alam naman po nila ito. Father, maraming salamat po. Palakpakan natin. Salamat din po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. Nakakatuwa ang gawain ng mga pare. Naku po, talaga naman, sino ba sa inyong gustong maging pare pagdating pakihawakan na? Sino gusto maging pare? Taas nga yung kamay. Aba, maraming tumataas ang kamay, kaya lang ayaw pa yata itaas. Kailangan ng ating simbahan ng mahuhusay at magigiting na pare para tuloy-tuloy ang gawain ng simbahan. Pero mga bata, handa na ba kayo sa aking kwento? Maupo na tayo na mahusay dahil narito na ang aking kwento. Ang sabi ng ating inang simbahan, pag pinagsama na, hindi na dapat maghiwalay. Correct? Ang pinagsama ng simbahan na hindi na pa maaaring paghiwalayin ng sinumang tao. Kaya ito yung kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo, ng kasal. Kaya mga bata, ang laging sinasabi ng lolo ko sa akin nung bata ako. Ang sabi ni lolo, baka isipin ninyo, magaling. Hindi kagaya yan sa mainit na kaning isusubaw na iluluwa mo kapag ikay napaso. Naintindihan? Naintindihan? At iyon ang ibig sabihin ng kasal. Alright? Sagrado ang kasal. Paano pag may nagtaksil? Paano pag nahuli mo ang iyong asawa na may kasiping na iba? Hurt. Di ba? Mukhang malateleserye ang ating kwento at ito ay isang kwento ng santong banal na hindi kilala dito sa ating bansa. Pero sa Europa, lalo pa sa Pransya, sa lugar na kung tawagin ay Burgundy, kung saan ginagawa ang mga konyak at ang mga alak at ang mga champagne, ay doon isinilang itong ating kwentong banal. Gusto niyong malaman kung sino siya? Si Saint Gangolphus. Anong pangalan po? Saint Gangolphus. Si Saint Gangolphus ay ipinanganak noong 700 AD. Uy, ang tagal na. Kumbaga 2017 ngayon. That was 700 AD. Uy, tagal na nun, ha? At nagsisimula pa lamang ang pagkalat ng Catholicism sa bansang Pransya. Lalo pa sa Pransya dahil ang Lyon ay ang religious capital of Europe. Kaya kumalat na mabilis ang Kristyanismo sa lugar na yon. At dun nga sa Burgundy ay mayroong mag-anak. Isang napakayamang nobility, kung tawagin, sila yung kilala sa buong lugar na yon dahil sa kanila yung pataniman ng ubas, sa kanila yung Graceland, sa kanila yung mga baka, at meron silang nag-iisang anak, si Gangolphus. At siyempre, dahil ang mga magulang ay very religious at spiritual, ang pamilya tuwing linggo ay saan magpupunta? Very good. At tuwing 6:00 ay anong ginagawa? Magdadasal ng orasyon, di ba?
tumutunog ang orasyon at sila'y magdadasal ng Angelus. Tuwing tanghali, ginagawa rin ito. At habang lumalaki si Gangolfus, lagi niyang binabasa, meron bang nung araw, may internet? Meron bang mga babasahin? Wala rin, pero ang kanyang libro, napakahalaga ng mga libro, ay ang mga religious books. Kaya nakilala niya ang mahal na Birheng Maria, nakilala niya ang buhay ni Jesus, nakilala niya ang mga santo at mga santa hanggang lumaki siya, tinuruan siya ng nanay niya na magbigay sa mga mahihirap, tumulong sa mga may sakit, dalawin ang mga nasa bilangguan, at kung ano yung wala yung iba, ibibigay niya. Suminahal siya ng mga tao hanggang siya ay magbinata. May kautusan na ang lahat ng mga kalalakihan sa Pransya ay dapat sumali sa isang military exercise. Kaya siya ay pinadala sa mga giyera at digmaan, at tuwing uuwi siya, natutuwa yung mga tao dahil mula sa maliit na bata, naging isa siyang kawal mandirigma. Ang kawal mandirigma ay payatot? Ang kawal magdirigma ay nakahukot? Maganda, matikas, napakagwapo ni Gangolfus. At nung dumalaw siya sa kanilang pataniman ng ubas, may lumipad na balabal na pulang-pula at bumagsak sa kanyang harapan ang balabal na ito. Sa tawagin natin ngayon na shawl o shawl. Yung shawl, bumagsak, pulang-pula. Bumagsak, dinampot niya ito, at habang tinitingala niya ang kanyang paningin ay nakita niya ang napakakinis na legs. Pagtingin niya, napakaiksing suot. At pag napaka-sexing katawan. At napakayamang dibdib. At alun-alun na buhok na nakatalikod at humarap sa kanya, pulang-pulang lang. Napakagandang babae. Sino kaya ito? Gusto niyo bang malaman kung sino yan? Mga bata, kakaibang kwento ng pag-iibigan, Saint John Gangolfus ng Burgundy. Bago lang tayo magpaalam, thank you very much nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Dominican School of Mexico. Mexico, dahil machiko daw pala yung araw, ha? Sa faculty and staff, Kuya Rolly, Jessica, Vincent De Paul, Kate, Leo, Arlene, at kay Father Ding. Naku, sana Father Ding, makarating kami dyan. Ambong David, maraming salamat. Ate Joy and Kuya Nelson, thank you very much. At sa aking pulmo doctor, Dr. Hans Ramos, thank you po. Siyempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniwan po namin sa inyo mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Payton, CSC to always. Pray as a family, because the family that prays together stays together. And a world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay!